Congratulations, no? Direct, most especially congratulations. Ano na pong nafe-feel nyo na finally mapapanood nyo na at ng general public itong pinaghirapan po ninyo? Siyempre, kabadong-kabado ako ngayong hapon. Pero excited din na sa wakas, pagkatapos ng ilang buwan, ang ginawa namin ito ay may papanood na. Papanood ito. Talagang ang papanood pa lang ito ay ako at yung mga producers. And that's it. Kaya mas kabado ako sa director kasi sana magustuhan nila. Manood, syempre. Yung pelikula. Mabilis lang, Iyo, Kate, Jess, Dax, describe your roles. Iyo. Well, ako dito sa film ko is girlfriend ko si Kate. So kami yung couple ng barkada. And ayun, so ayun, nasa barkada kami. Went through, wala spoil so much, pero yung talahim, sunod kami may. Wow, okay. Konting masasabi ko na lang po tungkol sa role namin ni Iyo ay kami po yung madalas na we get into trouble. Kasi mag-jowa. we're a little more emotional than the rest of the Jess? Isa ako sa mga police na may cover ng buong story. Ako together with Joy Pascal. So kami yung dalawang makaka-witness dun sa gaganap dun sa kanila. Sa krimen. Sir Dax? Isa ako sa mga may paghabulan sa gitna ng talahib. Hanggang dun muna. So hindi pwede po i-reveal. Spoiler alert po. Direct after Sinag Maynila, may napag-uusapan na po ba for theatrical release, commercial release rather, or other international film festivals? Binabalak ng producers na siguro in time for Halloween ay pwede itong ilabas for commercial release. Sana abangan po ng lahat itong pelikulang ito. At sana kung sino makapapanood din sa gala, i-share nila para sa magkaroon ng word of mouth na mas ma-excite ang lahat sa panood. How are you feeling right now? I'm so scared. Ako pa tuloy eh. Kasi this will be the first time that the actor is going to see the film. Talaga yung pelikulang ito, ang nakakita pa lang nito ay ako, producers. Hindi ka nagpa-playback direct? Oo naman, syempre. Pero yung pag na-edit na, tapos yung post-prod at kompleto na lahat with music and sound, first time ito mapanood ng mga artista. So parang mas kabado ako doon kasi sana magustuhan nila at syempre sana magustuhan ng mga makakapanood ngayon para at least ma-encourage namin sila mag-share sa social media, makagawa ng word of mouth na promotion para pag pinalabas ito, hopefully sa Halloween, sa October ay mas matunog na at mas kilala ng tao. May grand pa siya? Yes, may balak kami na ilabas ito commercially. Yes, for Halloween. Tama-tama yun. In the rate of 1 to 5 being the highest, scary. How scary is this? Ito ay, pwede mo sabihin kasi ito ay MTRCB, ito ay R13. So, ayaw naman namin kasing full on ito na gore fest. No, it's not like that. It's still na pwede itong mapanood ng ordinaryong mga mamamayan, ordinaryong manonood na hindi gaanong mandidiri sa mga makikita nila sa screen. At syempre merong kaunting suntok sa dulo ng pelikula na may gusto pa namang sabihin yung pelikula. So may aral na tutulong si Lala Soto. Yes. Ano? May aral na tutulong si Lala Soto. 13 lang ang pelikula. Yeah. Totoo. O talaga? Hindi ka nag-worry direct na baka maano ka rin. Baka ma-ex. Hindi naman kasi ina-attempt talaga namin na mag-13. Kung hindi man, may PG-13 ba? Yes. May PG-13. Basta 13 yung threshold talaga na inuna namin eh. Ini-aim talaga namin. At nakuha naman namin yung goal na yun. So, ganda yun, di ba? Kumusta yung performance ni Jillian? Sinabi ko na nga na tawag dito, ilalaban ko si Jillian para sa Best Actress dito sa role na ito. Mapapanood nyo, so may isa siyang, basta spoiler kasi, may isa siyang mahabang eksena dyan na grabe ang command talaga noong eksena ay nandoon. So, ayun. Kumusta experience sa Sinag Maynila? Kasi nakasali ka na sa ibang First time ko to sa, ang napansin ko sa Sinag Maynila, mas laid back.
mas chill. Mas gusto ko yung ganito kasi o baka dahil ba nakailang festival na rin kami. Pero ito mas hindi kami stress dito. Mas chill lang, kalmado lang. We're enjoying the festival. At yun. Okay to, no? Mas chill lang. Oo. Hindi ka ngarag, hindi ka tarantana. You have to go from cinema to cinema. Tapos kung ano-anong mga ina-attendan ng mga side events. Diba? Minsan yung mga lectures pa, mga conferences. Ito talagang, it's the festival, focus on the film. Tapos, yun, you just promote your film. Direk, can you also tell us about Christoph? How is he naman yun? As Si Christoph kasi, totoo, isa ding revelation para sa akin si Christoph dito na mahusay siyang pareho sila ni Jillian na may moment dito sa pelikulang ito. Alam niyo man ako sa director, binibigyan ko talaga ng kahit na parang spotlight. Yes, ang bawat pag-arte ng bawat actor. Lalo pat kung ensemble, yung yung piece at ito ay ensemble ulit. So kanya-kanya silang may kanya-kanya silang mga moments. So nagustuhan ko yung ginawa ni Christoph sa binigay ko sa kanyang oras para mag-shine siya sa actor. Are they boyfriend and girlfriend on the movie? Or? Ay, no. No. Surprise. Di naman yung spoiler. But sa tingin mo, after this, would Christoph eventually have more projects because of it? Not just more projects, but more dramatic roles. He can tackle a dramatic role. As in, basta, you will see it in the film. Husay siya. Yun lang po, Direk. Thank you so much po. Magiging isa siya sa mga staple actors ko. Wow! Ano na ba? Parang meron na bang naka-line up for him? Or... Yeah. Pero again, sabi ko nga sa'yo, we're taking it slow kasi we're taking our time to develop our films kasi mas gusto talaga namin mapaghandaan at mai-promote ng mag-usay, hindi yung nagmamahali kami parati. So would you rather have these kind of formats ng festivals rather than yung medyo pukpukan na mga festival? Siguro naman yun, ibang audience lang. Iba lang yung market noong dalawa. Pero yun lang kasi napansin ko dito sila mas chill, laid back compared to, for example, Cinemalaya. Oh my God, Cinemalaya parang whirlwind talaga, ipo talaga ng di ba? Ito napansin ko mas chill sila dito sa laid back. Meron din direct na parang sa MMFF later on, parang na-accept na lang nila yung finished product na films. Sa tingin mo, tama ba yung ginagawa na decision nila to do that rather than like real taping starts from when it's accepted by the committee? Alam mo, yan ang gusto kong mabalikan din talaga kasi hindi ko alam din yung context kung paano nagsimula yung criteria of filtering the entries. So, yan. Kasi may kasaysayan na pinagmumulan, hindi natin alam. I really don't know. Baka kasi may dahilan sila kung bakit nila ginagawa yun. So, yun. Thank you so much, Direk. Thank you. Tapos, nagbibigay siya talaga. Di siya madamot as an actor. Mabait siya. Wala naman nangyari sa wala naman. Sobrang okay kami. Kahit even after the shoot, like after 1 year, okay pa rin kami hanggang ngayon. Nagbabanding kami sa labas. Kami, lahat ng cast. Nagkakaraoke, nagbabanding sa labas. Pero anong first impression mo kay Jillian when you met her for the first time on set or during your workshops if you had one? Napapanood ko na siya before sa mga movies eh. So, I know how great siya na bilang actress. Yung sa Sisters Before Wedding, mga ganyan. Yang siya, di ba, Angel Locsin? Yes. Ang galing niya doon, grabe. Siya yung parang para sa akin. Siya yung bias ko talaga sa movie na yun. Kasi kuha-kuha niya si Angel Locsin eh. So nung napanood, nung narinig ko na si Jillian ang kasama ko, na-excite ako. And then nung nakita ko na siya, parang wow, ganito pala siya in person. Parang ang lit na mukha, ang ganda, ganyan. Tapos ang bait. Yun ang niligawan si Jillian. Parang, hindi, ay tawag dito. Hindi ko alam kung in a relationship siya noon or
Hindi, may collab din siya nun. So akala ko sila pero hindi pala. Hindi ko sure kung sila. Wait, baka maano tayo Ay, dito. pero kung hindi pala, may plano ka rin. Di ba collab din niya nun si Ives sa ano? So, akala mo sila? Akala ko sila. Pero kung Pero hindi, hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure. pero kung hindi, okay naman. Sobrang bait niya, sobrang ideal si Jillian, pero sobrang bata niya for me. Baka tropa lang talaga. Okay. First off, kanina nakausap namin si Direk na medyo pinuri ka niya sa performance mo in this particular movie. How do you feel about, yung mga nakakatrabaho mo is binibigyan din ng importansya yung ginagawa mo as an actor? Actually, first time ko marinig yan na ngilabot ako. Kasi si Direk hindi niya sinasabi sa akin. Parang, let's watch this movies. Let's watch this first. Parang panoorin muna natin siya. So, wala talaga akong idea if nagawa ko siya ng tama. So, sa'yo ko siya first narinig. At sobrang kinilig ako kasi halos sa lahat ng mga nagawa ko, medyo may nasasabi silang hindi okay. Like, may kulang, ganyan. So, di ako nag-expect na nagagawa ko siya ng tama. Pero ginagawa ko yung best ko. Ngayon na naririnig ko yung mga yan, parang sobrang saya. Napavalidate. Sobra. Parang di ko pa kasi naisip na actor ako eh. So, after this, siguro after nung sasabihin ng mga mas may karapatang mag-judge. So, mararamdaman mo kung ano sasabihin nila. Oo, doon ko finally masasabi sa sarili ko na actor ako. Alam ba mo, gano'n ang insecurity mo as an actor. Oo, kasi Parang hindi mo feel na actor ka na. Yes, saka siguro dahil hindi ko iniisip pa na, kasi pangarap ko to eh. So hindi ko pa iniisip sa sarili ko na artista na ako. Sabi ko, one day ma-realize ko rin na natupad na yung pangarap ko. Isa pa sa mga parang sinabi sa amin is you're gonna be lined into like a more dramatic role in the future. And sabi ni Direk, medyo okay sa kanya na kunin kanya ulit for his other projects. How does that make you feel? Totoo ba yan? Kanina lang. Kanina lang. Totoo talaga. Parang, grabe, sobrang thank you po, Direk Alvin Yapan. Nagugulat ako sa mga sinasabi nila. Ayun, di po ako makapaniwala. Parang siya yung next leading man, no? Material. Sana nga po matupad na. Sobrang natutuwa ako at looking forward po na makatrabaho ko si Direk Alvin kasi napakabait niya, napakagaan niya katrabaho. Saka feeling ko siya din yung reason kaya nagawa ko siya ng tama kasi ginaid niya talaga. Kunwari, masyadong malaki kasi eyes ko sa screen. Yes. Kahit in person. So pag natatakot ako, mas dumodoble siya or triple na laki na ganun. So si Direk Alvin, siya yung nagaan sa akin na litan ako para mas okay siya. So mga ganong details, sobrang Bibigyan ka niya ng instructions. mga small details na sobrang importante sa movie. Yun, dami ko natutunan sa kanya. Alright, yun lang sa amin. Would you mind inviting people to also watch this movie? Ayun po guys, this is Christoph Garcia. Sa mga hindi pa po nakapanood sa movie namin na Talahib, sana po ay supportahan niyo kami at ginawa namin yung best namin dito. At for sure guys, mag-enjoy kayo kasi madaming sakutan nito, gulatan, at bilang magbubarkada or pamilya, mag-enjoy talaga kayo. Excited na ako mapanood to. Kaya naman guys, salamat po sa supportan niyo sa amin. Talahib po. Meron ba kayo movie big day? Parang showing ilalabas pa rin kayo sa mainstream cinema? Yes po, ang regular screening natin is sa October po siya. Nationwide at meron din po tayong international release. Dahil nga po, nabili siya ng Thailand company or sa US. Dalawa yata yung nakabili. Thai company sa US. So, may international release. Okay, nandiyo international. Yung balita ko sa nationwide pa lang, October. Pero baka within this year din. Kasi yung mga kamag-anak ko sa TFC nag-expect na rin. Like sa US. Hinihintay na nila. Sobrang excited. So parang medyo Halloween season. Yes, baka maybe bandang November siguro. November nga, Halloween nga. Yes. Thank you, Christoph. Thank you, Christoph. Congratulations Happy again. to see you both here, like always. Alright.
So, I think makabagay kaya dyan sa akin, ganyan. So, nakita ko lang siya online. Tapos may mga spare akong necktie sa bahay. So, gusto ko nayayain ko siya. Yes, kasi na necktie. Nandito ko, baka gusto niyo akong Yung hairstyle mo ngayon yan, fresh siya. Simula po nung ginawa ko yung pajak princess. So, masasabi ko ba new era of Jillian Vicencio na to? Yung, Hopefully, yes! Pero yung reaction ko parang... Oo, ano pa din? Diba? Kaya nga, dahil panindig. Jillian pa. Anyway, Jillian, although natanong na ata kanina, anong masasabi mo sa sinabi ni Direk sa amin na ang musay bet na bet niya manalo kang best actress? Siyempre, nakakatuwa yun. Coming from Direk Cousin Japan, diba? Naman natin na award winner. So, yung makatrabaho pa nga lang si Direk, isang malaking ano na yun karangalan. Tapos yung masabi niya pa yun about it. So, nakaka-excite ako mapanood kasi ngayon ko pa lang din mapapanood yung pelikula namin. Tapos, yun. Well, hopefully, pero we don't expect anything. Para hindi tayo masaktan. Mag-audition ka, Jill, for this role. Paano mo nakuha yung role? Audition ba to or...? Hindi po ako nag-audition. Sabi po ni Direk, parang nag-a-ask sa mga kakilala niya. And nireko po ako ni Tita Irma Adlawan. So, Tita Irma, thank you so much! Wow! Ayun. So, anong ngayon? Pangilang movie mo na to? Pangilan? Hindi mo na mabilang? 4, 5. First week mo. Pero first mo na. So, very memorable. Oo naman. First week tapos kasali ko sa film festival. Tapos may mag-happen. Ano yung na-expect mo sa outcome mo? Kasi sabi ni Direk, sinurprise na talaga kayo, hindi niya kayo pinapanood. Ngayon lang talaga. Ngayon lang talaga. So, hindi ko alam. Kasi ang tagal na rin last year pa namin ginawa. So, hindi ko alam kung ano na yung mga ginawa namin. Pero we all believe in Direk Calvin. Kasi may mga sunod kami na hindi pa namin alam kung ano talaga yung kakalabasan. So, yun, na-excite ako pa niya. Ano, may ilang mga eksena ba dito? Gugulatin ba kami? Eksena ka ba dito? Kagulat-gulat para sa Maraming eksena kagulat-gulat, hindi lang sa akin. Yeah. Ano yung pakiramdam na ikaw naman yung tinatakot ngayon sa isang pelikula? Oo naman yung tinatakot diba? Ewan ko. Ano ba? Siyempre nakakatuwa kasi ako naman yung tinatakot, hindi na ako yung nananakot, di ba? Like yung before, dalawang pelikula rin yun. Ako yung pero right now, hindi naman ako. So, abangan niyo, paano kaya ako for a change? Paano yung shoot niyo, Jillian? Gano'ng kahirap yung shoot? Talahib talaga daw siya. Talahiban talaga siya, tapos kami talaga kami shoot kasi mostly night effect kami. Pero, ayun. Yung damo. Okay naman, kahit lang ito, may nakakadamo. Hindi, okay naman siya. Hindi naman kami nahirapan. Sobrang smooth sailing ang shoot namin. Wala naman naging problema sa set. Okay mga kasama lahat ng work namin. So, masaya siya. Kumusta working with Cristo? May re-release kami sa iyo mamaya. Hindi tayo working with... Sagutin mo rin tanong. How's working with you? Okay naman po. Okay na okay. Kasi open na tao si Christoph. And everyone. Kuya Joem, Kuya Jess, lahat ng characters, lahat ng cast. Very open. Sinandam ko rin ako sa Gusto ko nga rin niya ligawan. Nag-shoot kayo. Kaya lang, ang alam niya, may nagkalapin mo daw nun, jowa mo rin. Ay, gano'n? Siya. Hindi niya iniisip niya. Hindi naman niya alam kung ano. Basta yun lang. Si Cristo? Oo, kaya Nasaan yun? naalaman daw siya ligawang ka. Hindi. Wala akong pinaparamdam mo. Pero just in case, pwede din. Pwede ba? Ay, bawal. Pera muna. Pera. Pera mo. Yun ang priority. So, wala kang love life talaga. Never ka na pala Pero right now, parang wag muna kasi nakakapagod siya, nakaka-drain siya. Siguro self-love. Si Ives, hindi kayo yun ang inaalala ni Ives. Sabi ka, tanong mo. Siya ba yun? Hindi ko tanongan. Hindi ka open. Ayun. For sisters. Dadating naman po yun eh. Kasi kung naayos mo na yung sarili mo, diba? Parang bakabuo ka na as a person. Gusto dadating yung mga ganyan pa. Pero as of now, survival muna yung kailangan natin isipin.
Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Diba? Pero on your stage of your career na, ano pa yung gusto mong ma-achieve? Ang dami pa. Wala pa po ako nandito pa lang po ako sa simula. So, ang dami ko pa gustong gawin, ang dami ko pang gustong ma-achieve. Ang dami ko pang gustong makatrabaho, ang dami ko pang gustong matutunan sa pag-acting. So, malayo pa. Ang dami pa. Alagang-alaga ka talaga ng beauty girl hanggang ngayon. Yes! Beauty girl! Meron ba kayo products dyan? Thank you. Okay! Thank you po! Thank you. Una ganyan pa. Ang ganda pala niya. Wala na nga yung Ano pala siya? Talagang necktie ko na talaga siya. Wow! Dito. Okay. 1, 2.